Ang kwento natin sa video na ito ay tungkol sa adventurer na naging miyembro ng Hero Party. Ngunit napilitan siyang umalis sa grupong ito dahil tinuturing siyang walang silbi ng isa nilang kasamahan. Pinili niyang manirahan sa borderland region ng Zoltan para makapamuhay ng simple dito. Pangarap niyang magtayo dito ng sarili niyang apothecary kaya hindi na siya masyadong seryoso sa pagiging adventurer. Matapos niyang dumaan sa guild ay nilapitan siya ng batang si Tanta at napag-usapan nila ang tungkol sa divine blessing. Ang bawat tao sa mundong ito ay pinagkakalooban ng tinatawag na divine blessing at dito malalaman ang kakayahan ng isang tao. Kinagabihan ay inalala niya ang araw nang kausapin siya ng isa niyang kasamahan dati sa Hero Party na si Ares. Kilala siya ng mga ito sa pangalang Gideon at ibinigay sa kanya ni Ares ang espada katapos ay lumikha ito ng barrier para ipasubok sa kanya kung kaya niya itong masira. Dahil hindi niya ito nagawa ay mas nilinaw sa kanya ni Ares na isa lang umano siyang pabigat sa grupo dahil sa pagiging mahina niya. At nagiging pabigat na din umano siya sa kapatid niyang si Ruti na kinikilalang hero. Nagtataglay siya ng divine blessing of the guide at isa ito sa kailangan para gabayan ng isang hero. Bagamat inaamin din ni Ares na malaki ang naitulong niya sa nakaraan nilang paglalakbay ay hindi na umano siya kailangan ng grupo. Iminungkahi ni Ares sa kanya na umalis na lang siya ng grupo para hindi na umano mahirapan ang kapatid niya. Dahil iniisip niya ang kapakanan ng kanyang kapatid ay napilitan siyang umalis. Simula noon ay pinalitan niya na ang kanyang pangalan bilang Red at nanirahan na dito sa Zoltan. Kinabukasan habang nangunguha siya ng halaman ay sinugod siya ng isang owlbear. Nagulat ito nang bigla na lang siyang mawala at nang aatakihin niya na ito ay naisip niyang pabayaan na lang ito dahil hindi na din naman siya kabilang sa Hero Party. Pagkabalik niya sa nayon ay nagulat ang mga adventurer na buhay pa siya dahil sa balitang may owlbear na namataan sa kagubatan. Dahil kilala siya na palaging nasa bundok para manguha ng mga halamang gamot ay inalok siya ng B-rank adventurer na si Albert na sumama sa grupo nila kahit D-rank lang siya. Plano ng grupo ni Albert na kalabanin ang owlbear at siya ang magsisilbing gabay ng mga ito sa kagubatan. Ngunit tinanggihan niya ito dahil bukod sa hindi siya interesado sa promotion sa guild ay ayaw niyang makita ng mga ito ang totoo niyang kakayahan. Pagka-uwi niya ng bahay ay pinuntahan siya ng kaibigan niyang si Gons dahil sa pagkakaroon ng lagnat at white eye ni Tanta. Kaagad siyang sumama papunta sa bahay nila Tanta. Matapos niyang marinig ang sabi ng doktor ay naisip niya kaagad ang blood needles na kailangan na gamot para kay Tanta. Ngunit dahil sa owlbear ay pinagbabawalan ng guild ang mga adventurer na pumunta sa kagubatan. Nakiusap sa kanya si Gons kaya pinilit niyang pumunta sa kagubatan para kumuha ng blood needles. Ginamit niya ang lightning speed para mapabilis ang pagdating niya sa kagubatan. Nang makarating siya sa kagubatan ay bumungad sa kanya ang sunog dito na alam niyang kagagawa ng grupo nila Albert. Mabilis niyang pinagkukuha ang mga blood needles bago pa ito matupok ng apoy. Ilang sandali lang ay nagkaharap sila dito ng owlbear na kaagad umatake sa kanya. Nagawa niya itong maiwasan at sa isang atake lang niya ay napatay niya ito kaagad. Nakita nila Albert ang katawan ng owlbear at akala ng mga kasamahan nito ay si Albert ang may gawa nito ngunit napansin naman ni Albert ang sugat ng owlbear na alam niyang hindi galing sa kanyang espada. Nagawang mailigtas nila Red si Tanta at kaagad ding umalis dito si Red. Makalipas ang 4 na buwan ay bumisita sa kanilang guild ang kilalang champion na si Reed. Dahil napansin ni Reed ang suot ni Megria ay nabanggit ni Megria na dadalo umano siya sa pagbubukas ng tindahan ni Red. Maraming nasabi si Megria tungkol kay Red kaya naging interesado dito si Reed. Kumakalat din sa lugar ang balita sa mga nakuhang blood needles ni Red 4 na buwan na ang nakakaraan kahit nilalamon ng apoy ang kagubatan sa mga oras na ito. Kahit sinasabi ni Red na nakuha niya ang mga ito nung nagdaang araw pa ay hindi dito naniniwala si Megria dahil nararamdaman niyang may tinatagong lakas si Red. Habang sa bahay ni Red ay nagsimula na ang pagbubukas ng kanyang tindahan at dinaluhan ito ng maraming tao. Narinig ni Red ang usapan ng ibang adventurer tungkol sa pagpapabagsak nila Ruti sa hukbo ni Gandor na isa sa 4 na Celestial King ng Demon Lord. Naisip ni Red na mas makakabuti para sa kanyang kapatid ang kalagayan nila ngayon. Isang gabi ay pinuntahan siya ni Reed at magkakilala pala silang dalawa. Isang prinsesa si Reed ng Loggervia na mas pinili ang pagiging adventurer para hindi sila magkaroon ng problema ng kanyang kapatid sa trono. Nang malaman ni Reed na tinanggal si Red ni Ares sa Hero Party ay nagalit ito dahil alam nito ang halaga ni Red sa Hero Party. Ngunit inisip na lang ni Red na naging maganda din siguro ang pag-alis niya sa grupo dahil unti-unti nang tinatalo nila Ruti ang hukbo ng Demon Lord. Ipinakita dito ang araw nang una silang magkita sa Loggervia habang nasa Hero Party pa si Red o mas kilala pa bilang Gideon. Para matalo ang hukbo ng Azura Demon na si Shizanden ay nakipagtulungan ang Loggervia sa Hero Party.
Iminungkahi ni Reed na atikihin ang imbakan ng mga supplies ng mga kalaban na kaagad sinang-ayunan ni Gaius. Habang ang Hero Party naman ay naatasan ni Gaius na tumulong sa depensa ng kastilyo. Ngunit hindi nila alam na nagpanggap lang pala bilang si Gaius si Shisanden dahilan para pumalpak ang plano ni Reed. Biglang dumating dito si Gideon para tulungan si Reed. Dito na nag-transform si Shisanden sa totoo nitong anyo. Nilabanan nila ito hanggang sa dumating si Ruti na nagawang maputol ang mga braso ni Shisanden at katapos ay pinunteriya ang puso nito. Hindi naman makapaniwala si Reed sa ipinakita ni Ruti. Dahil sa mga nasawi na mga kasamahan ni Reed ay nawalan na ito ng lakas ng loob para magpatuloy sa pakikipaglaban. Ngunit dahil sa mga sinabi ni Gideon ay bumalik ang lakas ng loob ni Reed at nagawa nilang matalo ang hukbo ng Demon Lord na umaatake sa Loggervia. Tinanong ni Reed si Red kung pwede umano siyang maging katulong ni Red sa tindahan. Nagdalawang isip muna si Red dahil hindi pwedeng mawala sa guild si Reed dahil sila lang ni Albert ang tanging B-rank adventurer ng Zoltan. Isa pa ay alam niyang matumol pa ang bentahan sa kanyang tindahan kaya hindi pa niya kayang kumuha ng katulong. Ngunit dahil sa pagpupumilit ni Reed ay wala na din siyang nagawa kundi tanggapin ito. Habang sa Hero Party naman ay nakahanap na si Ares ng kapalit nila kay Red o Gideon. Ito ay si Tis na may divine blessing ng assassin. Nagpakilala naman dito si Danen na may blessing ng martial arts at si Theodora na may blessing ng crusader. Lumabas dito si Ruti para sabihan si Tis na siya ang magiging amo nito at hindi si Ares. Kasalukuyang misyon nila na makuha ang sandata na naiwan ng dating Demon Lord. Kinabukasan ay nagpasya sila Red at Reed na bumili ng higaan para kay Reed. Katapos nilang bumili ay napag-usapan nila ang pagpapa-level up ng blessing ng isang tao. May isang paraan para mapa-level up ang blessing na ipinagkaloob. Ito ay ang pakikipaglaban at pagpatay sa isa ding may blessing at ito ang karaniwang ginagawa ng karamihan para magpa-level up. Nakita nila si Tante na binubugbog ni Ademi kaya sinuwi ito ni Red at umalis din kaagad dito sila Ademi. Ayon kay Al na hindi naman ganun ang ugali ni Ademi ngunit kamakailan ay bigla itong nagbago. Ayon naman kay Red na baka siguro na-discovery na ni Ademi ang divine blessing nito na nakakaapekto din sa pag-uugali ng isang tao depende sa klase ng blessing nito. Baka may blessing si Ademi ng bar brawler kaya nakatuon ito palagi sa pakikipaglaban. Nalaman naman nila Red na nadiskubre na ni Al ang blessing nito na weapon master. Kahit napakaganda ng blessing na ito ay hindi pa din masaya si Al dito kung magiging kagaya lang umano siya ni Ademi. Habang binibigyan ni Reed ng payo si Al ay naalala ni Red ang Spirit Scout blessing ni Reed na posibleng dahilan kaya hindi ito nanatili sa palasyo at mas pinili na maging malaya. Katapos nilang kausapin sila Tanta at Al ay nagpa-approve naman sila ng nilikhang gamot ni Red. Ngunit hindi ito inaprubahan ni Dan kaya kinausap nila ang mas nakakataas na opisyal dito. Nalaman nila na kaya pala naging mahigpit ang pag-aaproba ng mga gamot ay nadiskubre ng mga ito na ginamit sa iligal ang isang gamot na inaprubahan ng mga ito noong isang buwan. Kasalukuyan na itong kumakalat sa black market at nakaabot na sa mga nobles. Ito ang dahilan kaya inulan ng batikos ang kanilang opisina lalo na si Dan na siyang nakatalaga dito. Ngunit dahil personal umano itong request ni Rita ay aaprubahan nila ang nilikha ni Red. Habang sa Hero Party naman ay ilang araw na ang nakakalipas ngunit wala pa din silang malinaw na impormasyon sa kinaroroonan ng hinahanap nila. Dahil nahihirapan si Ares na makipagnegosasyon sa mga naninirahan sa lugar ay dito na napasok sa usapan si Gideon kung saan wala silang naging problema sa ganitong bagay nung kasama pa nila si Gideon. Dahil dito ay nagpasya si Danen na hanapin si Gideon para pabalikin sa kanilang grupo. Alam ni Danen na isang malaking pagkakamali na nawala sa kanilang grupo si Gideon. Lumabas sa tent si Ruti at pinahintulutan si Danen na hanapin si Gideon. Nagkausap sila Danen at Theodora sa posibilidad na niligpit na ni Ares si Gideon dahil balakid si Gideon sa mga plano ni Ares. Ayon kay Theodora na kahit si Yarendrola ay pinagsuspetsahan si Ares kaya binugbog ito ni Yarendrola. Alam ni Theodora na kinikilala ni Yarendrola ang galing ni Gideon at kahit din umano siya ay namamangha sa kakayahan ni Gideon na makipaglaban gamit lang ang karaniwang kakayahan nito. Sinangayunan din ito ni Danen dahil na rin sa pagiging tatesya ni Gideon at ni minsan ay hindi niya umano inisip na isa itong pabigat sa grupo. Dahil dito ay naniniwala sila pareho na hindi kayang mapatay ni Ares si Gideon. Hindi naman makapaniwala ang ibang mga adventurer na magkasama sa iisang bubong sila Red at Reed. Ilang oras ang makalipas ay napadaan din dito si Albert. Sinamantala ni Albert ang pagkakataon na ito para tanungin si Red kung ito ba ang pumis lang sa Owlbear 4 na buwan na ang nakakaraan. Ang alam ng lahat ay si Albert ang nakapatay sa Owlbear ngunit sigurado si Albert na hindi galing sa kanyang espada ang malaking sugat dito. Pilit itong itinanggi ni Red kaya nainis si Albert at tinutukan ng espada si Red.
Biglang dumating dito si Reed na kaagad inatake si Albert at sa bilis nito ay hindi na nakaporma pa si Albert. Nagulat naman si Albert na mabilis nakalapit sa kanya si Red na mula pa sa counter. Sa takot nito kay Reed ay mabilis itong umalis matapos itong palabasin ni Reed. Nagpatuloy na sa paglalakbay sila Ruthie habang hinahanap ni Danon si Gideon. Dahil sa problema nila sa paghahanap ay natanong ni Theodora si Tis kung dismayado ba ito sa bago nitong grupo. Dagdag pa ni Theodora na ni minsan hindi sila nagkaroon ng ganitong problema. Nagsimula lang umano ito nang mawala sa kanilang grupo si Gideon na parang bumabagsak na ang kanilang grupo. Kailangan ng grupo si Gideon at ito din ang dahilan kaya nagkakaganito din si Ruthie. Isang araw ay binisita si Red ng isang senior official ng Adventurers Guild na si Galatine. Gusto ng mga ito na makausap si Reed ngunit pinaghintay muna sila ni Red hanggang sa magbukas ang tindahan. Ilang sandali lang ay binuksan na nila ang tindahan at unang pumasok ang isang lalaki mula sa Thieves Guild. Inalok nito si Red ng Elven coin na may halagang 10,000 per ils kapalit umano ni Reed. Ngunit tinanggihan kaagad ito ni Red dahil kahit pa umano libo-libong Elven coin ay hindi nito matutumbasan ang halaga ni Reed. Walang nagawa ang lalaki kundi umalis na lang at umaasa na magbabago pa ang isip ni Red. Habang sa labas naman ay inaalok din si Reed nila Galatine at mga kasamahan nito para pabalikin si Reed sa pagiging adventurer. Ngunit lahat ng alok ng mga ito ay tinanggihan din ni Reed. Pagkapasok ni Reed ay naisip niya na hindi siya makapaniwala na darating ang araw na magkakasama sila sa iisang bahay ni Red. Naalala niya muli ang araw nang nasa kasagsagan pa sila sa pakikipaglaban sa mga demon sa Loggervia. Nang malagay sa alanganin ng Loggervia ay humingi sila ng tulong sa Sunland. Nakaisip ng paraan si Gideon na sa Bewitching Wood sila dumaan na bagamat mahirap itong daanan ng mga tao ay ganun din ang mga demon. Dito niya unang nakilala ang elf na si Yarendrola na may blessing ng Singer of the Trees. Ayon kay Gideon na si Yarendrola umano ang magiging susi nila sa estratehiya niya. Sa tulong ng blessing ni Yarendrola ay nalalaman nila kaagad ang nangyayari sa buong kagubatan. Dahil dito ay nalaman nila na may mga demon na nakaabang sa labasan ng Bewitching Woods. Naisip ni Gideon na i-distract ang mga kalaban habang sila Ruthie naman ang sisira sa depensa ng mga ito. Kahit alam nila Reed at Ares na delikado ito ay may tiwala naman si Ruthie kay Gideon at inatasan nito si Yarendrola na samahan si Gideon. Sa tulong na din ng reinforcement mula sa Sunland ay matagumpay nilang natalo ang mga demon na nakaposisyon sa lugar. Dahil kailangan mag-rebuild ng Loggervia ay mas pinili niya munang manatili para tumulong dito. Nagplano naman ang Thieves Guild para pabalikin si Reed sa pagiging adventurer nito. Kinuha nila ang adventurer na si Deer para ito ang humikayat kay Reed. Pagsapit ng hapon habang nagde-deliver si Reed ng mga gamot ay dito na ito kinausap ni Deer. Ngunit kahit anong gawing pakiusap ni Deer ay bigo ito na mapabalik si Reed. Dahil tuwing gabi ay hindi maiwasan ni Ruthie na maalala ang kanyang kapatid ay naalala muli nito ang araw nang ipaalam sa kanya ni Ares ang pag-alis ni Gideon. Ayon kay Ares na magsisilbing scout na lang umano si Gideon para matyagan ang ibang hukbo ng Demon Lord. Biglang pumasok sa isip ni Ruthie na may ginawa si Ares kay Gideon kaya inatake niya ito dahilan para magtamo ito ng matinding pinsala sa tiyan. Ngunit kagad din itong ibinalik ni Ruthie gamit ang healing hands nito at humingi ng tawad kay Ares. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay ay nasa di kalayuan na sila sa ruins nung panahon ng dating Demon Lord at ayon kay Ares ay malaki ang posibilidad na nandito ang sandata na hinahanap nila. Naghanda muna sila bago magpatuloy at habang nag-iigib ng tubig si Tis ay lumapit din dito si Ruthie. Natanong ni Tis kay Ruthie kung tuwing kailan ito natutulog dahil tuwing sumisilip umano siya sa tent ni Ruthie ay palagi itong gising. Dito na sinabi ni Ruthie na hindi siya natutulog at dahil sa hero blessing ay hindi siya nakakaramdam ng pagod. Kabilang na din dito ang pagkain dahil hindi din siya nagugutom at marami pang iba. Kahit ang mga hindi kailangan ng mga emosyon ay natanggal na din sa kanya. Isang araw habang nag-uusap sila Red at Reed ay may biglang pumasok sa tindahan na isang taong sugatan. Dahil alam nilang hindi ito isang aksidente lang ay mabilis na lumabas si Reed para tingnan ang nangyayari sa labas. Nakita niya dito ang isang miyembro ng grupo ni Albert na si Campbell at mga nakahandusay na mga biktima nito. Naglaban silang dalawa at dumating din dito ang ibang kasamahan ni Campbell. Ilang sandali lang ay may umatake kina Campbell at ito pala ay si Albert. Tinanong ito ni Reed kung ano ang nangyari kay Campbell ngunit wala ding ideya dito si Albert. Isang araw ay binisita sila ng isa ding miyembro ng grupo ni Albert na si Rhea para humingi ng tawad sa ginawa ng kanilang kasamahan kay Reed. Napag-usapan na din nila dito si Albert na ayon kay Rhea ay nagiging irritable na ito dahil hindi umano nila maabot ang expectation ni Albert sa kanila.
May divine blessing si Albert na champion dahilan kaya nalalampasan nito ang iba't ibang mga pagsubok. Ito din ang nagtutulak kay Albert na ipakita sa buong mundo ang kakayahan niya ngunit bigo siya dito. Nababahala si Rhea na baka umalis si Albert ng Zoltan ngunit kampante naman si Red na hindi ito gagawin ni Albert. Habang nasa isang bar si Danen ay nilapitan nito ng isang lalaki para tanungin kung hinahanap umano nito si Gideon. Nagpakilala ito na si Bu at naghahanap din kay Gideon. Inalok nito si Danen na makipagtulungan sa paghahanap kay Gideon. Isang gabi habang kasagsagan ng malakas na ulan ay may biglang kumatok sa bahay nila Red at pagkabukas ni Red ng pinto ay nakita niya ang doktor karga-karga si Al na duguan ang ulo. Ayon sa doktor ay posibleng natamaan si Al ng mga bato dahil may nakitang maliliit na piraso ng bato sa sugat nito. Nang magkamalay si Al ay bigla itong nagsisigaw at sinabi na pumunta umano sa kanilang bahay si Ademi at inatake ang kanyang mga magulang gamit ang daladala nitong palakol. Kaagad na pinuntahan nila Red ang bahay nila Al at nakita niya dito ang mga magulang ni Al na nakahandusay. Sa kabutihang palad ay buhay pa ang mga ito at nagtamo lang ng maliliit na pinsala. Katapos ng nangyaring insidente ay biglang naglaho sa nayon si Ademi. Dahil ama ni Ademi si Moe na kapitan ng Town Guard ay galit na galit ang mga mamamayan ng South Marsh sa pag-aakalang tinatago nito si Ademi. Nagpapagaling sa mansyon ng isang Thieves Guild official na si Big Hawk ang mga magulang ni Al habang si Al naman ay nasa pangangalaga nila Red. Nakiusap si Al na turuan siya kung paano humawak ng espada. Dahil dito ay hindi nagdalawang isip si Reed na turuan si Al. Habang nagpapahinga sila ay dumating dito sila Guns at ipinaalam sa kanila ang pagtangay ng mga Town Guard kay Tanta. Pinuntahan nila si Galatine para hilingin ng guild ang joint inquiry kasama ang Town Guard. Dahil na rin kay Reed ay pumayag dito si Galatine at gumawa ng request letter para madala nila Red papunta sa Town Guard. Pagkadating nila dito ay hinarap din sila kaagad ni Mien. Matapos nilang makasama si Tanta ay napag-usapan nila si Ademi. Nalaman nila na hindi pala tinatago nila Mien ang anak nito. At kaya dinakip si Tanta ay para lang tanungin ito tungkol kay Ademi dahil may kutob ang mga kawal na niligpit na si Ademi ng mga residente ng South Marsh. Posible din umano na hindi si Ademi ang nakita ni Al na umatake sa mga magulang nito. Madami ang palaisipan sa nangyaring insidente na ito kabilang na kung bakit buhay pa ang mga magulang ni Al at ang paggamit ni Ademi ng palakol. Kahit si Tanta ay hindi makapaniwala na magagawa ito ni Ademi dahil nagkausap pa lang sila nung isang araw at humingi ito ng tawad sa kanya katapos ay nangako din na hindi naman nanakit ng walang dahilan. Dahil may kutob sila na may kagagawan dito ang gamot na kumakalat ay kinausap ni Mian sila Red at Reed tungkol sa bagay na ito at pinaunang makauwi sila Al. Nakipagtulungan si Mian kay Reed para mahuli ang mga nagpupuslit na mga gamot na ito. Kaya mag-isang umuwi si Red sa bahay at nagpaiwan sa bayan si Reed. Tinulungan muna ni Red si Al sa pagsasanay nito sa paghawak ng sandata. Habang nagpapahinga sila ay naikwento ni Al na may isa umanong lalaki ang pumasok sa tindahan at binigyan siya nito ng isang sandata. Hinala ni Al na konektado ito kay Big Hawk dahil ang ama niya umano ang nagsabi sa lalaking ito na nagising niya na ang kanyang divine blessing. Habang sa bayan naman ay mabilis na nadakip ni Reed ang nagpupuslit ng gamot dito. Ngunit bigla itong sumabog at ilang sandali lang ay dumating din dito ang iba pang mga kasamahan nito. Habang nilalabanan ang mga ito ni Reed ay may isang lalaki ang tumulong sa kanya. Ito pala ay si Danan at nabanggit nito kay Reed ang plano sana nitong ibalik si Red o Gideon sa grupo. Alam na ni Danan na nandito sa Zoltan si Gideon at alam din niyang maganda na ang pamumuhay nito dito. Nang tinanggal ni Danan ang hood ng kalaban ay nagulat si Reed na isa pala itong demon kaya nagtaka siya kung ano ang ginagawa ng demon sa Zoltan. Bagamat kailangan ni Danen ang tulong nila Red at Reed sa pagtuligsa ng mga demon sa lugar ay nakiusap siya kay Reed na huwag ipaalam kay Red na nasa Zoltan siya. Nang makauwi na si Reed ay ipinakita ni Red dito ang sandata na natanggap ni Al mula sa lalaki. Gamit ang kapangyarihan ni Reed ay nalaman nila kung anong materyales ang meron dito at saan lugar ito ginawa. Bukod pa dito ay sigurado si Reed na may locate spell ang sandata na ito kaya napaisip si Red kung bakit gustong malaman ni Big Hawk ang kinaroroonan ni Al. Nang makarating na sila Ruti sa ruins ay nakaharap nila dito ang Gargantuan Demon. Naatasan ni Ruti si Tis na hanapin ang sandata at sila naman ang makikipaglaban sa demon. Unang umatake si Ruti dito at sinundan ito ni Theodora. Inatake naman ng demon si Ares kaya mabilis itong sinangga ni Ruti. Sa tulong ng alagang gagamba ni Tis ay mabilis nilang nahanap ang pakay nila dito. Nagawa namang matalo nila Ruti at Theodora ang Gargantuan Demon. Pagkabalik ni Tis ay dinala nito sila Ruti sa nakita nito. Nagulat sila na isa pala itong airship kaya ginamit nila ito sa paglalakbay. Nang pumunta si Reed sa bayan ay dinala nito ang sandata na ibinigay kay Al.
Tinambangan siya ng mga taga-Thieves Guild sa pamumuno ni Deer sa pag-aakalang ito si Al. Nagulat na lang sila nang tanggalin na ni Reed ang kapote nito. Sa inis ni Deer na naisahan sila ni Reed ay inatake nila si Reed. Ngunit mabilis lang silang tinalo ni Reed at dito na humarap ang lalaki na may daladalang palakol. Alam ni Reed na hindi na ito isang tao kaya nag-transform na ito sa anyo nito bilang Axe Demon. Hindi naman alam nila Reed na alam ng Thieves Guild ang plano ni Reed dahilan kaya nakuha pa din nila Godwin si Al. Plano pala ng mga ito na gawing hero ng South Marsh si Al at dinala ito kay Big Hawk. Ito pala ang pasimuno sa paglikha at pagpapakalat ng iligal na gamot na tinatawag nilang Devil's Blessing. Iniharap nila si Al sa mga mamamayan ng South Marsh na galit sa ginawa ni Ademi sa mga magulang ni Al. Hawak din pala nila si Ademi at gusto ng Black Hawk na iligpit ni Al si Ademi. Ngunit mas pinili ni Al na pakawalan sa pagkakatali si Ademi. Dito na inilabas ni Godwin ang palakol dahilan para maakit nito si Ademi dahil nakainom pala ito ng Devil's Blessing. Matapos makuha ni Ademi ang palakol ay dito na umiksi na si Red at pinutol ang palakol sabay inatake din ang kalaban. Ginamit ni Red ang kapangyarihan niya para iligtas pareho sila Al at Ademi at mabilis silang umalis dito. Habang nagpapahinga sila ay nilapitan sila ni Bo na siyang hininga ng tulong ni Reed para sa isasagawa nilang plano. Ngunit dumating dito ang mga taga-Thieves Guild kasama si Albert kaya hinarap muna sila ni Red. Nilabanan ni Red si Albert at nagugulat na lang si Albert dahil nakakasabay sa kanya si Red kahit D-level lang si Red. Dito na din nalaman ni Red na sinapian na pala ng isang demon si Big Hawk. Inalok ni Albert si Red na makipagtulungan sa kanya para abutin ang pangarap nitong maging hero. Nagulat si Albert nang dumating dito ang mga town guard kasama si Galatine. Hindi matanggap ni Albert na madadakip lang siya dito kaya inatake niya si Red ngunit naiwasan lang ito ni Red at pinutol ang isa niyang kamay. Nanghihinayang si Red dahil inaasahan niya na magiging hero ng Zoltan si Albert sapagkat alam niya umano ang kagustuhan ni Albert na maging hero. Dinala naman ni Bo sila Al at Ademi sa mga mamamayan ng South Marsh para hikayatin ang mga ito na kalimutan na ang paghihiganti at magsiuwian na. Kinagabihan habang nasa kulungan si Big Hawk ay binisita ito ni Bo. Nagulat ito nang tawagin siya ni Bo na Belial na siyang totoo nitong pangalan bilang demon kaya naisip nito kaagad na si Shisanden ang taong ito. Binawi nito ang contract kay Big Hawk at nag-transform bilang demon. Katapos ay pinuntahan nito ang kulungan ni Albert at binuo nila ang contract. Pagkadating ni Bo ay nakaalis na sila Albert na nakipagkita kay Ruthie. Inalok ni Belial si Ruthie na inumin ang gamot na nilikha ni Godwin para umano mas tumaas pa ang level ni Ruthie habang nakikipaglaban sa mga demon. Ngunit mas naging interesado si Ruthie sa side effect nito na mabawasan ang power level niya para hindi siya makilala bilang hero pagkadating nila ng Zoltan. Kinaumagahan ay iniwan niya sila Ares at Theodora at tanging si Tis lang ang sinama nito para magpaandar ng airship. Nang makarating sila sa Zoltan ay binago ni Ruthie ang pangalan bilang Rur at magpapanggap siyang isang simpleng maglalakbay. Dahil hinihinga ng isang town guard na si Otto ang mga tumatawid sa tulay ng 100 perils ay itinapon lang ito ni Ruthie. Pagkadaan ni Red ay hinarangan din siya ni Otto para kunin ang pera niya at katulad sa ginawa ng kapatid niya ay tumilapon lang din ito sa isang suntok niya. Kinagabihan ng makabalik si Red ay niyaya siya makipag-inuman ng town guard na nagbabantay sa gate. Habang nasa inuman na sila ay dumating din dito si Tis para kumain. Parehas na nararamdaman nila Red at Tis na hindi basta-basta ang isa't isa. Nang makabalik si Tis sa tinutuluyan nila ay ipinaalam kaagad ni Tis kay Ruthie na may nakilala itong lalaki na posibleng maging problema nila dahil napansin kaagad umano nito ang tinatago niyang mga sandata niya. Kinabukasan pagsapit ng gabi ay nag-umpisa na sila na puntahan ang kulungan ni Godwin para utusan nito na lumikha ng Devil's Blessing. Sa takot ni Godwin sa mga titig ni Ruthie ay pumayag ito kaagad at itinakas siya ng mga ito sa kulungan. Kinaumagahan ay nagpasya sila na pagalingin muna ang mga sugat ni Godwin. Dahil ayaw ni Ruthie na gamitin ang kanyang healing hands at para maiwasan na makilala siya nito bilang isang hero ay naisip nilang magpunta sa kilalang apothecary na siyang tindahan ni Red. Pagkadating nila dito ay nagulat si Tis nang makita si Red ngunit mas nagulat si Ruthie pati na din si Red nang magkita sila. Kaagad na niyakap ni Ruthie si Red at nagulat naman si Guns na Gideon pala ang totoong pangalan ni Red. Nang makaalis si Guns ay dito na din sinabi ni Red kay Ruthie ang totoong dahilan nito sa pag-alis sa hero party. Nabanggit din ni Ruthie na simula nang mawala sa grupo si Red ay hindi na naging maganda ang kanilang paglalakbay. Kaya nagulat dito si Red dahil ang pag-aakala niya ay naging madali na sa grupo ang mga misyon nang mawala siya. Kahit inaalok ni Ruthie si Red na bumalik sa grupo ay hindi na ito kayang ponlakan ni Red. Dahil dito ay nagpasya din si Ruthie na manirahan na dito sa Zoltan na ikinagulat nila Red at Tis.
Pagkadating ni Reed ay nagulat din ito sa plano ni Ruti na manirahan dito. Habang pauwi na sila Ruti ay bigla itong nakaramdam ng sakit sa dibdib at alam ni Ruti na dahil ito sa sinabi niya na mananatili siya sa Zoltan kahit isa siyang hero. Nang makarating sila sa kanilang tinutuluyan ay sinabi ni Ruti ang plano nitong hanapin ang napag-alaman niyang ancient elven ruin sa kagubatan malapit sa pinaglandingan ng kanilang airship. Kahit si Bo ay nagpaplano ding hanapin ang ancient elven ruins. Kinabukasan ay bumalik sila Ruti sa tindahan ni Red para tumulong ngunit natatakot lang kay Ruti ang mga customer. Dinala ni Red si Ruti sa sauna at kahit ang may-ari ng sauna ay nagulat ng titigan ito ni Ruti. Habang sila Ares at Theodora naman ay nagpasyang sundan sila Ruti at sinama nila si Albert. Nagkausap sila Theodora at Albert at dito ay nabanggit ni Albert ang pagiging kakaiba ng taong nagbigay ng pinsala sa kanyang kamay. Hindi niya umano maintindihan kung bakit hindi ito naging champion kahit sobrang lakas nito. Ayon naman kay Theodora na kahit pinagkalooban sila ng divine blessing ay hindi ibig sabihin na wala na silang sariling desisyon na tahakin ang ibang landas. Dagdag pa nito na nasa kanila pa din ang desisyon kung ano ang gagawin nila sa kanilang buhay. Habang naliligo ang tatlo sa bahay ni Red ay naikwento ni Ruti kung bakit simula kabata nila ay namamangha na siya sa kuya niya. Dahil sa hero blessing niya ay kailangan niyang itaya ang kanyang buhay para mailigtas ang mga humihingi ng tulong. Nang binubugbog na siya ng owlbear ay napasigaw siya para humingi ng tulong sa kanyang kuya na kaagad namang dumating at hiniwa ang owlbear. Palaging nasa tabi niya ang kanyang kuya tuwing nahihirapan siya at nasasaktan kaya masaya siya dito. Dahil sa mga sinabi ni Ruti ay dito lang napagtanto ni Tis ang totoong nararamdaman ni Ruti. Naisip niya na ang kuya ni Ruti lang siguro ang makakapagligtas sa hirap na dinadanas nito ngunit pumasok din sa isipan niya na may magagawa din sila ni Reed para kay Ruti. Nagpasya siya na sabihin kina Red at Reed ang tungkol sa pakikipag-usap ng contract demon na si Belial kay Ruti at ang Devil's Blessing na iniinom na ni Ruti. Nagpasya si Red na kausapin si Godwin na kasalukuyang nasa Ancient Elven Ruin para malaman ang iba pang impormasyon sa Devil's Blessing. Dahil sa request ni Godwin na alchemical tools ay si Red na din ang naghanap nito sa bayan at pinone na lang sila Reed sa ruin. Panti ng atake si Shisanden ngunit nagawa itong ma-counter ni Danen. Katapos nito ay binugbog na ni Danen si Shisanden kaya napahingi na ito ng tulong kay Ares. Dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon si Shisanden na makaatake kay Danen. Dito na din nag-transform si Shisanden sa demon form nito. Paulit-ulit nitong inatake si Danen hanggang sa magawang mabali lahat ni Danen ang mga espada ni Shisanden. Ngunit ginamit ni Shisanden ang paa nito para umatake kay Danen dahilan para tuluyan na itong bumagsak. Nagpatuloy sila sa paghahanap hanggang sa makita nila sa isang silid ang 5 Holy Demon Slayer na sa pagkakaalam ni Ares ay dapat iisa lang ito. Ayon naman kay Shisanden na mga replika lang ang mga ito ng Holy Demon Slayer na ginamit ng unang hero at tinatawag ang mga ito na Sacred Avengers. Para maibalik kay Ruti na maging prioridad muli nito ang pagiging hero ay may dalawang bagay na dapat gawin si Ares. Una ay dapat maibigay kay Ruti ang isa sa Sacred Avengers at pangalawa ay mawala ang naging dahilan nito na iwanan ang pagiging hero nito na walang iba kundi si Red o Gideon. Kinuha ni Shisanden ang isa dito at ibinigay kay Ares. Nang maramdaman ni Gideon na nasa kabilang pinto si Shisanden ay ibinalik ni Ruti kay Gideon ang espada nitong Thunderwaker. Pagkabukas ng pinto ay nakita nila si Shisanden na anyong gayos kaya kagad itong sinugod ni Reed. Nagawang matunto ni Reed ang kinaroroonan ni Shisanden at tumulong na din si Red para labanan ito. Inatake naman ni Ares sila Red gamit ang paralyzing flame nito. Dahil dito ay ginamit ni Ruti ang Sacred Magic Shield para bigyan ng shield sila Red at Reed. Katapos ay parehas na inatake ni Ares at Ruti ang isa't isa. Balak sanang umalis na dito ni Godwin ngunit hinarangan siya ng dragon kaya inatake ito ni Tis. Nang makita nila Albert at Theodora si Danen ay mabilis itong tinulungan ni Albert. Gumamit si Ruti ng Great Whirlwind at sa sobrang lakas nito ay namatay kaagad ang dragon at nabali din ang Sacred Avenger. Naramdaman ni Tis na may paparating mula sa baba na si Theodora pala at kaagad nitong ginapos si Reed. Katapos ay inatake nito si Ruti na ayon kay Theodora ay kailangan isakripisyo si Ruti at ipagpatuloy ang pagiging hero nito para sa kapakanan ng mundo. Hinawakan ng dragon na dala ni Theodora si Reed ngunit nang magawang makawala dito ni Reed ay dito na nagkaroon ng pagkakataon si Red para iligpit ang dragon. Gumamit si Ares ng Iron Wall at inihagis kina Red at Reed na nasa elevator dahilan para mahulog ang mga ito. Nagawa ni Ruti na matalo si Theodora ngunit pagka-atake sa kanya ni Shisanden ay nabali naman nito ang kanyang espada at nahulog sila pareho sa ibaba. Aatakihin sana ni Tis si Ares ngunit naunahan siya nito gamit ang Tornado Cutter.
Habang pababa sila Red ay nasa pinakababa naman si Danan kaya nagawa nito na mailigtas sila at maibalik sa kinaroroonan nila Ares. Pagka-atake ni Ares kay Red ay nagawa ng alagang gagamba ni Tis na mapigilan ang mga daliri ni Ares kaya nagkaroon ng pagkakataon si Red na mapuruhan si Ares at maputol ang mga kamay nito. Nagpatuloy naman ang labanan nila Ruti at Shisanden sa baba. Gamit ni Shisanden ang mga Sacred Avengers at nang magawa ni Ruti na matanggal ang isang Sacred Avenger sa kamay ni Shisanden ay sinuntok niya ito kaya nawasak din ang ibang Sacred Avengers. Kinuha ni Ruti ang tumilapon na Sacred Avenger at paulit-ulit na inaatake si Shisanden. Natuwa naman si Shisanden dahil naging matagumpay ang plano nito na mapahawak kay Ruti ang Sacred Avenger. Pagkabalik nito sa kinaroroonan nila Red ay bigla nitong inatake si Red ngunit sinangga ito ni Tis. Pinaasikaso ni Red si Tis kina Rit at muling umatake sa kanya si Ruti. Sa lakas ng atake ni Ruti ay muntikan na nitong maputol ang Thunder Waker. Dahil dito ay ginamit na lang ni Red ang isang espada nito. Pagka-atake ni Ruti ay mabilis lang nitong nahiwa ang espada ni Red ngunit nagawa naman ni Red na matanggal sa kamay ni Ruti ang Sacred Avenger. Dahil dito ay muling natauhan si Ruti at iniyakan si Red. Dumating dito sila Danan at nabahala naman si Rit dahil hindi na umano kakayanin ng kapangyarihan nito na pagalingin ang sugat ni Tis. Sinubukan itong pagalingin ni Ruti ngunit hindi niya na magamit ang kanyang healing hands. Hindi matanggap ni Ruti na sa mga oras pa na ito hindi gagana ang kanyang kapangyarihan kung kailan kailangan niya ito at isa pa ay siya din ang may gawa nito. Lumapit dito si Theodora at nagpresente ito na pagalingin si Tis. Ilang araw ang makalipas ay nagkaroon na ng pangalan ng isang blessing ni Ruti at ito ay ang New Truth. Isa sa kakayahan nito ay ang tinatawag na ruler na kayang magkontrol sa ibang blessing at ito ngayon ang ginagamit ni Ruti para pigilan ang hero blessing nito. Dito na nagtatapos ang huling episode ng Banished from the Heroes Party. I decided to live a quiet life in the countryside. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shout